So, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Expression and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ano ang mga kailangan mong malaman bago mag-Lord's Supper. So, our concept is all about Eucharist o Lord's Supper. So, ang Eucharist na tinatawag din Lord's Supper o Communion ay isang banal na ordinansa na itinatag mismo ni Jesus Christ. So, mula sa salitang Gregorio na Eucharisteo, ibig sabihin ay magpasalamat. Isa itong nakikitang tanda ng Ebanghelyo, paggunita sa katawan ni Kristo na bayubay para sa ating at sa kanyang dugo na nabuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, higit sa isang ritual, ito ay isang banal na pakikipag-isa kay Kristo at sa kanyang sambayanan. So, pinapalalim nito ang ating pananampalataya, pinapatibay ang ating pagkakaisa, at pinapaalala ang krus, ang pagkabuhay na muli, at ang pagbabalik ni Kristo. So, ang layunin ng Lord's Supper is first, alalahanin ang minsan at sapat ng sakripisyo ni Kristo. Second is pakainin ang spiritual na buhay ng mga mananampalataya sa tunay na presensya ng Diyos. Third is patibayin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Fourth is ipagdiwang ang ating pagiging bahagi ng isang katawan. And lastly, asamin ang pagbabalik ni Kristo sa hinaharap. So, our Bible readings for today is Luke chapter 22, verse 19 and 20. At kinuha niya ang tinapay at nang makapagpasalamat ay pinagputol-putol niya ito at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At gayon din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na ibinubuhos para sa inyo. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, it is mandatory to church or gathering. So, ang Lord's Supper ay hindi optional. Ito ay isang tagubilin ni Kristo sa kanyang iglesia. Bahagi ito ng regular na pagsasamba ng mga mananampalataya. Ang pagsasagawa nito ay pagpapasakop sa utos ni Jesus Christ at pagkilala sa kanyang paghahari. Second, it is revisiting the cross of Christ until He comes. Sa tuwing ginagawa natin ito, muli nating binabalikan ang krus ng Kalbaryo, ang kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. So, ito rin ay pagpapahayag ng ating pananampalataya hanggang sa muling pagdating niya. So, hindi lang ito isang paalala, kundi isang pagpapahayag ng pag-asa. Last teaching is, it helps believers experience the real spiritual presence of Christ. Sa Lord's Supper, nararanasan ng mga mananampalataya ang tunay na presensya ni Kristo sa Espiritu. So, ito ay nagpapalakas ng ating ugnayan sa Kanya dahil isa itong spiritual na pagkain para sa mga naghahangad ng mas malalim na pakikipag-niig sa Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is revisit the cross of Christ. So, tuwing sumasali tayo sa Lord's Supper, maalala natin ang krus, ang sentro ng ating pananampalataya. Ito ay pagkakataong muling humanga at magpasalamat sa sakripisyo ni Jesus Christ. So, wag nating hayaan na ito ay maging pangkaraniwan lamang. Second is remember the seriousness of Christ's love. So, ang tinapay at alak ay paalala na ang pag-ibig ni Kristo ay seryoso at sakripisyal. Hindi ito mababaw o pansamantala dahil ito ay nagdulot ng kanyang sariling buhay na dapat natin itong suklian ng buong pusong pasasalamat at pagsunod. So, last application is renew your commitment to Christ and His body, the Church. So, ang Lord's Supper ay hindi lang personal, kundi pansambayanahan. So, ito ay pagtibay ng ang ating tipan kay Kristo at pagsariwa ng ating pakikipag-isa sa kanyang katawan, which is yung iglesia. So, gamitin natin ito bilang panahon ng pagninilay, pagsisi at pagpapanibago sa ating mga sarili. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit dapat mong isagawa ang Lord's Supper ng madalas hanggat maaari. Dahil, para sa akin kasi, dahil ito ay nagsasariwa ng ating pananampalataya, nagpapaalala ng ating kaligtasan at nagbubuklod sa atin bilang isang katawan kay Kristo. So, sa bawat pagkakataong ginagawa natin ito, is mas lalo tayo pinapalalim yung ugnayan natin sa ating Diyos at sa isa't isa habang inaasam ang kanyang pagbabalik.
So, ngayon na tayo sa prayer. Let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa sakripisyo ni Jesus Christ na aming inaalala sa Lord's Supper. At Lord God, tulungan mo po kaming wag itong gawing ritual lamang, kundi isang banal na pakikipagtagpo sa iyong presensya. Lord God, linisin mo po kami, Panginoon, at baguhin ang aming puso habang kami lumalapit sa iyong hapag. Naway patuloy kaming mabuhay sa alala ng krus at sa pag-asa ng muling pagkikita. Sa pangalan ni Jesus, Amen.